Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Huling araw na po ng buwan ng Oktubre, mga kapatid, bukas po ipagdiriwang natin ng araw ng mga banal at sa November 2, ang araw ng mga yumao. Huwag po natin kakalimutang magdasal at ipagdasal ang mga yumao nating mga kamag-anak o minamahal sa buhay. Ang lahat ng mga tagumpay o kwento ng tagumpay ay nag-uumpisa yan sa maliliit o mabababang antas. At kung titingnan natin ang mga kwento ng mga tagumpay, hindi naging madali ang paglalakbay. Maraming pinagdaanan, maraming pagsubok, maraming pinasok na hirap para lamang malampasan at makamit ang tinatamasang tagumpay. Sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, narinig po natin na si Jesus, kanyang inihalantulad ang kaharian ng Diyos sa dalawang imahe. Ang una ay parang buto ng mustasa, kung saan ito ay napakaliit, pero kapag ito ay lumaki-lumago, ito ang pinakamalaking puno at siyang nagiging silungan at tahanan ng mga ibon. Pinapakita sa atin dito, mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos ay nag-uumpisa yan sa maliit. Kukunti pa lang naman ang mga nananampalataya sa Jesus, sa ating Panginoon. Subalit nang ito ay lumago, napakalaking simbahan, napakalaking kaharian ng Diyos. Kaya po sa buhay natin, huwag tayong mapanghinaan ng loob kung mag-umpisa tayo sa mababa, sa maliit na antas o level ng ating pagsusubikap. Dahil ang lahat ng maliit kapag pinagsumikapan, pinaghirapan, ibang klaseng tamis ng tagumpay ang siyang ating makakamtan. Kaya po sa mga nagsumikap na ipaglaban ng kanilang plataforma sa nakaraang eleksyon kahapon, congratulations po sa inyo. Sana yung tagumpay na yan ay magpatuloy para sa ikakabuti ng ating mga kabarangay, ng ating mga kababayan. At ang ikalawang imahe ay parang isang libadura na inihalo at ito ay nagsilbing pangpaalsa at naging isang kakanin o tinapay. Mga kapatid, pinapakita din sa atin na ang Diyos talagang nagbibigay yan ng parang ang kaharian ng Diyos ay parang libadura na inihalo sa atin upang tayo'y umalsa. Ibig sabihin nito, ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay pag-asa sa atin sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan natin sa buhay na tila ba bagsak na tayo, lugmog na tayo. Pero kapag meron tayong pinanghahawakan sa Diyos o na Panginoon, parang libadura yan. Maalsa, tayo din ay aangat kapag meron tayong pinanghahawakan o humahawak tayo sa Diyos. At naman, mga kapatid, magsilbi rin tayong libadura sa buhay ng kapwa-tao natin. At sana tayo ang tagapaghatid ng pag-asa, na sana tayo ay maging instrumento na umalsa, umangat ang ating kapwa-tao, hindi yung tayo yung naghihilaan pababa o nagsisiraan. Muli sana, mga kapatid, tayo po ay maging instrumento ng pag-aalsa o yung paglago ng kapwa-tao natin. At sana po ang Panginoon ang siya ding pinanggagalingan ng ating pag-asa sa buhay. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.